Yo guys, check, kamusta mga idol? So ay mag-update tayo ngayong Sunday morning mga lodi at pupunta tayo ngayon dito dahil nakita natin na medyo nag-drop ang ating market lalo na si Bitcoin, no? So Bitcoin kagabi nasa 108 pa siya, 109, ngayon nasa 107.4 mga idol, no? So kung titignan natin yung nag-trade na si James Wynn na 1.2 billion, no, na naglong na naka 40x mga lodi. So bisitahin natin kung ano nangyari sa kanya mga idol. Pero bago yan mga lods, alam niyo na gagawin natin, like muna tayo ng video, di ba? Like muna syempre mga idol, at sa mga gusto ng ganitong content, alam niyo na, subscribe na kayo mga lods. At sa mga wala pang crypto exchange dyan, nandiyan yung ating link ng BitGet po BitGet mga lodi, no? At pag nag-register kayo sa akin, may chance kayo makapasok sa Telegram ni KGX, no? Andyan yung link ng Telegram ni KGX. Once na nagamit nyo yung link ko, i-PM nyo lang yan, and then i-verify niya kayo, no? Once na ma-verify kayo, sasali kayo niya sa group kung saan doon si Signal, si Boss Idol, no? So ayun, grabe. Libre lang, di ba? Gagawa ka lang ng account gamit yung link ko o link ni Boss KGX, magkakaroon ka na ng signal pag nagtitrade ka. Kung gusto mo mag-trade, pero kung bodega lang, ox na yan, ox lang yan mga idol, no? So ayan, game, no? So si James Wynn, siya yung nag-trade ng 1.2 billion, ayan, no? Pero dahil nga pa-drop, anong ginawa niya? James Wynn just fully closed his 1.2 billion BTC long on Hyperliquid. Dude went to positive 20 million to negative 20 million to positive 40 million to finally negative 10 million, and then na-close niya na, no? So hindi man lang siya nanalo, talo pa siya 10 million. Biggest DEX position in crypto history, 8 figures round trip, and we were all there to watch it mga idol, no? The numeracy for the history book. So ayan mga lodi, naka-close na po, no? Wala nang trade si James Wynn mga lodi, no? So talo pa siya. Kala ko naman matapang yun, no? Tutuloy-tuloy, hindi pala. So ayun yung ating first news. Grabe, no? Siya nga pala, shoutout nga pala sa super thanks sa akin, mga idol, dito sa video natin na sobrang sakit ba. Ayan, no? Si Idol Baptista JB. Ayan, no? Salamat sa yung super thanks, Idol. 9.99 dollars mga lodi, no? So ayan, sa mga hindi nakakaalam, nandito lang yung super thanks, so nababa ng video. Hindi, no? So shoutout sa iyo, Idol. Maraming salamat. Saludo sa pagsuporta sa channel ni Jeblo. Ayan, thank you Idol Baptista. Ayan, JB 5508. Idol, thank you, no? So ayun, so punta na tayo dito. Eto mga idol, si Fred Krueger, medyo kilala to sa crypto. Kaya lang sabi niya rito, Trump warns 25% tariffs for all new Bitcoin if not minted in US. Mga lodi, no? Tariff will be assessed, tama ba? Assessed. Kasi may dalawa yung double S eh. Assessed pa rin yun. Ay, sorry. Ay, buti nila, may taga-correct sa atin. Take 2, direct. Ayan. Tariff will be assessed on all tax originated from non-US miners from Block 89, 80, 82. So, ito mga idol ito pa, may follow pa siya. 50% extraordinary tariffs apply to Chinese Bitcoin. Scotty B to decide. Ito mga lods, kasi nga, syempre, medyo sikat si Fred Krueger. Pero nung tinignan ko yung mga comment mga lodi, tinignan ko kung totoo. Sabi dito, ito kasi, Grok, is this true? So sabi dito, the claim of 25% tariff on Bitcoin not mined in the US is not supported by credible evidence and seems satirical. No official policy including the White House Strategic Bitcoin Reserve announcement. So medyo hindi ako sure, no, kung totoo yung news na yan. Pero sa akin mukhang hindi siya totoo, mga idol, kasi hindi daw totoo, sabi ni Grok
Pero ito kasi si Fred Krueger, may mga news naman siya na legit din. So, di natin alam kung meron siyang inside info, no, na ganun yung mangyayari o hindi, mga idol, no. So itong news na to isa nakahang. Hindi natin alam kung totoo to o hindi. Pero kayo nang bahala. Pero sa tingin ko malabo yun, mga idol, no. Tapos ito naman, Suwi, o di ba? Puro negative sa Suwi nung mga nakaraan dahil nahack sila, yung C2s nahack. Suwi team drop zero knowledge authenticator. So dinrop na nila yan. Aiming to outscale ZK Login Plasma and Lightning Network. So i-upgrade nila yung kanilang system. Parang ito, ayan, halos magkasabay. Solana launches the Solana Attestation Service, enabling wallets to link off-chain data like KYC and accreditation. So itong mga idol natin na to, mga lods, mukhang nag-upgrade na sila, mga lods, no? Syempre, kailangan talaga yan dahil maraming ang na-hack ngayon. Yeah? So isa to sa mga securities na kailangan nilang pagtibayin, mga lodi. So goods na goods yung mga ganitong news, mga idol, 'di ba? Sa Suwi at sa Solana. Ito naman, Plum Network met with the SEC proposing a DeFi sandbox and new rules for tokenized security. So dahil nga pro-crypto na yung SEC natin ngayon, mga idol, marami na mga ganito na mga institution na mga sa crypto na lumalapit na sa kanila, mga idol, para mag-propose ng something na maging advantage sa kanila, mga idol, no? So hindi natin sure kung, syempre, kung ipag-aaralan pa ng SEC yan, mga lods, no? Pero ang hinihintay talaga kasi natin yung rules and regulations, mga lodi, yung law, no? Once na yun talaga lumabas, nako, mukhang mabigat kasi kaya medyo matagal. Marami talagang dapat pag-aralan para doon, mga lodi. Kaya sana lang, no, na ngayong 2025 yun lumabas, no? Kahit na mga half o mid ng year o sabihin nating third quarter siguro, mga idol, no? Para yung fourth quarter, doon na natin maramdaman yung hinihintay natin, mga idol. Ito naman si Michael Saylor. Sabi niya, the only thing better than Bitcoin is more Bitcoin. Grabe, no? Parang obsessed si Michael Saylor sa Bitcoin. No? Grabe yung ni Michael Saylor sa Bitcoin, no? Siguro, kahit na naginip to, Bitcoin pa rin nasa isip niyan, no? Siyempre, bullish yun sa kanila, sa Bitcoin. Bitcoin, lalo na to, sabi dito nung nag-meeting yung mga malulupet. BTC is still young and still price discovery phase, says 5 trillion Fidelity Investment. So yung Fidelity, alam nyo na yan, nag-a-apply din ng ETF yan sa XRP, sa Bitcoin, sa Ethereum. No, nag-comment siya ng BTC is still young daw, no? So nasa price discovery phase pa rin daw si Bitcoin. So syempre, bullish 'yun. Kasi kung tutuusin, mga idol, wala pa sa 10% ng mga tao sa mundo ang na-explore ang crypto, mga lodi. Imagine, buong mundo is gagamit na ng crypto o ng Web3, 'di ba? So baka kulangin yung mga coins na natin. Yung mga coins natin, sa pagbibili sila, bibili yung mga lahat ng tao sa mundo, di ba? Imagine yun, ha? Kahit na mga ano pa lang, imagine natin mga 20% ng tao sa mundo. Ibig sabihin, halos madodoble na yung demand ng crypto ngayon na present, di ba? So nasa 5% pa lang kasi ata tayo, o basta kulang-kulang 10% ng population sa mundo. So imagine kung mag 20% lang, doble na agad yung magiging market cap ng buong crypto. Ito, 20 billion Binance CEO says sovereign and rich people are buying crypto. Yan, mga lodi, kahit pakinggan natin, walang sinabing Bitcoin specifically. Never seen before, sabi. Something is coming up big time. So ayun, mga idol, no? Yung mismong CEO ng Binance yung bagong CEO to, hindi to si ZZ. No, ito yung bagong CEO nila, si Jay-Z. Ayan, si Jet Li. Ayan, mga lods, no? Yung mga sovereign rich people is buying ng crypto, mga idol, which is bullish yan, no? Ito,
Mexico third richest pala. Mexico third richest billionaire, Ricardo Salinas. Puta mga nagko-comment sa akin to, may Salinas na nagko-comment sa atin Ba tatay mo to, idol. Yaman mo pa rin, hindi mo sinasabi. Mag super thanks ka nga. Yan. Mexico third richest billionaire Ricardo Salinas to release the Bitcoin Enlightenment on May 27. Ano ba ngayon? 25 ngayon. Yung mga richest people na, no? So tama yung sinabi rito na yung mga mayayamang tao is ina-adapt na yung crypto. Mga idol, no? So grabe yan, mga lodi. Andiyan na sila, parating na. Lugi tayo sila, mga richest people tayo, mga hindi richest people. ETF, ito, isa pa to sa mga good news kasi yung Bitcoin tsaka yung Ethereum ETF inflows is naging positive, no? Malaki, no? 1.9 BTC and 22K Ethereum were bought on May 2023. BTC Ethereum saw $211 million in net inflows. Ethereum naman, $56 million in net inflows. So, goods na ano yan, na statistic, mga lodi, no? Ito pa. BlackRock is pushing the US SEC to approve the Ethereum staking ETF. No, speaking of Ethereum, if true, Ethereum will fly to $10,000. So, tingnan natin kung magkano ang Ethereum ngayon. So, ang Ethereum ngayon is 100,000 pesos. Pero sa US natin, idol, mahirap kasi pag peso So, 2.4. So kung papalo siya ng sabihin natin magmagaan siya magpo 4x mga idol, no, yung Ethereum kung sakali daw mangyari 'yon, no? Na maaprubahan ng SEC yung Ethereum staking ETF, mga lods, no. So ang nagpo-push down niyan is BlackRock. So goods na goods, mga lodi, kasi pwede kang mag-stake 'di ba? Ethereum 'yan. So goods 'yan, mga lodi. Pwede kang kumita monthly or yearly or weekly. If ever, hindi ko alam kung ano gusto mo. Dahil once na umangat ang Ethereum, alam niyo naman, nung nakaraang alt season, Ethereum yung nag-drive. No? Siya yung nag-lead ng alt season. So, altcoins are about to break out. No? So, ayun na ba yan? Pag naaprobahan ba to, papalo si Ethereum at susunod na ang lahat ng altcoins. Mga lodi, no? Altcoins are about to break out. So, ito yung chart na pinakita ni Crypto Rover, mga lodi, no? So nandito tayo ngayon. So every nangyayari yan, nagpapump tayo ng mataas, no? So what's next? What's next, mga idol? Ito naman. Breaking. Ripple CEO Brad Garlinghouse just confirmed the US government will own $50 million in XRP. So para sa akin, maliit yun, no? This changes everything for XRP holders. Ito si Idol, pag pinapanood ko to si Crypto A-Man, kaya lang kasi ang haba ng video niya. So ayun lang yung parang pinaka importanteng sinabi daw ni Brad Garlinghouse. Kinonfirm niya na US government will own 50 million XRP. Baka yan yung yung babayad nila sa kaso. Hindi ba yan yun? Sabi naman dito, Bloomberg says XRP is taking center stage. Reason for this is the strong increase in value of the asset and the renewed attention it is receiving from investors and institution. So, marami na kasi talagang nagiging partner ang XRP, no? Talagang nasa likod lang. Silent lang sila. Mga idol, hindi sila masyadong vocal, hindi nila ina-announce. Siguro, wala pa kasi, mga lodi, no? Sa tingin ko, mangyayari yan once na pinasa na yung batas. No? Once na napasa na yung batas, nalinaw na kung ano yung mga dapat sundin, no? Kung ano yung mga dapat gawin, doon na yan magpi-flip ng switch, mga lodi. Papa-announce na nila lahat, something na ganito, ganyan, no? Sila na yung maghahari. Asia is exploding on XRP right now. XRP becomes the most traded asset in the whole Asia. No, SBI CEO, every bank in Japan will use Ripple XRP by 2025. So ito hindi pa yan live mga lodi. Although 2025 na,
Pero once na mag-live yan, mga idol, doon nyo na mararamdaman yan. Singapore, oh, $91,000. Oh, ayan oh. Ano ba yun? Oh. So ano pala to? So most traded, no, most traded coins in Asia, asset in the world is Asia is XRP, sabi dito mga lodi. No? Grabe si XRP. Pero talagang sinasakal eh. Believe in XRP, believe in the future. Ripple is rewriting the rules of global finance, making cross-border payments seamless, but that's just the beginning. Now, XRP Healthcare. So, ito, yung XRP Healthcare, ang laki ng binigay ng Ripple dyan, mga lodi, is going public in Canada. Valued at $15 million, is scaling with AI driving real-world impact across Africa. This is more than a milestone. It's a movement, mga idol. Healthcare, innovation, blockchain, all powered by XRP. Grabe. Real utility, real growth. XRP Ledger is just getting started. Welcome to the revolution. Sabi, mga idol, no? Why XRP Healthcare's 15 million valuation and TSXB listing matter for Africa? For innovation, for the futures of healthcare. Grabe, no? Ang daming news na ganito sa XRP. May mga nakikita ba kayong news na ganito sa mga ibang coins? Mga idol? Hindi. Ano lang? Tanong lang. Grabe ang bias ko. Hindi, okay lang yan mga lod. Nag-news naman tayo na madami di ba? Pero syempre, ang hinuhuli nating news is yung sa XRP. No, sabi dito ni JP Morgan CEO Jamie Dimon, I'm not a fan of Bitcoin. Sabi dito ni Jamie Dimon. Sabi dito ni Ripple Pundit, for the love of XRP, JP Morgan Chase CEO says he's not a fan of BTC. Does this mean he's supporting Ripple and XRP fully? Sabi niya, no, maybe. Maybe not. Ganun lang yan. Maybe or maybe not. Eto, prepare for a paradigm shift. The new financial system is here and XRP leads it. Ito yung pinaka parang sample ng mangyayari mga lodi, no? So ito yung XRP, lahat dadaan diyan, no? US Bank, papadala ka sa Japan, 'di ba? Papadala mo sa Japan, naghahalagang $100, tapos kung magkano yung equal nung dito sa Japan, ganoon ang ilalabas ng XRP. So USD papasok sa XRP, yung price na yon kung magkano man yon mako-convert sa Japan currency. Pag napunta sa kanya, live yun mga lodi, 3 seconds, 3 to 5 seconds, in real time, ganun kabilis. Tapos, walang masyadong gas fee. Di ba? O parang wala na nga O yan, di ba? Parang ganun. So, nyari, sa Brazil, ganun din. Lahat dadaan dito sa XRP. Siya yung magiging bridge, mga idol. Di ba? Ganun yun. Yung iba sinasabi, hindi, RLUSD na gagamitin. Hindi ganun mga lodi, no? So, ang mga yung video na yun mamayang gabi ko ipapalabas ulit, no? Hindi ko pa nakikita Mga nabura ko na, pero hanapin ko. Kanina hinahanap ko, hindi ko nakita So ayun mga idol, no? Lahat yan dadaan sa bridge ng XRP, magiging XRP bago maging Korean won. Ano ba tawag dito? Korean won. Ayan, kunyari imagine Pilipinas to. So ito yung USD. So magdapadala ka ng $100, which is nasa 5,600. So, USD, dadaan sa XRP, magiging 5,600 pesos pag binigay na dito. So, real time, real money kung magkano yun. Saktong-sakto, mapupunta in 3 to 5 seconds. Ganun po yung ginagawa ng XRP bilang cross-border payment. Para siyang bridge, mga idol. Ganun yung ginagawa niya. Pero, kung ikumpara mo sa SWIFT, ang tagal niyan, mga lodi, no? Ibibilang ka ng ilang days. Tas ang mahal ng bayad. So, ganun na kakomportable pag ginamit mo si XRP, no? Converting all alts and major coins to XRP now will be a wise decision in some years to come, no? So, parang sinasabi niya, yung mga hold nyo dyan, gawin nyo na muna XRP, pero hindi advisable yun for me, no? Sa akin. Although, wala akong ibang hawak kayo kundi XRP. Sabi ko nga, nag-iipon pa tayo para bumili. Pero dapat diverse, kumbaga kalat yung inyong asset, no?
Remember, BTC took more than a decade to come to light and institutional adoption was absent. And it still rocket to $111,000. No, kumbaga, wala siyang adoption, wala siyang institutional adoption, pero umabot pa rin siya ng 111,000. XRP will do more. Kumbaga, kung adoption lang mga idol, just hold the line and be patient. Ganun lang mga lodi, patient. Oh. Ito na yung pinaka-last na ano natin. No? Pakinggan nyo ito mabuti. Sabi ni 24 Hours Crypto, yung idol natin. It's gonna be heartbreaking to watch. The same people who laugh at XRP will be shattered when it outperforms everything they ever believed in. When it crushes Bitcoin, when it becomes the backbone of the financial system, you'll realize this was never about opinion. It was always about intelligence. COVID-19 already exposed how easily people can be missed. Crypto is just finishing the job. Most of the world isn't ready for what's coming, and that's the saddest part. Ito si 24 Hours Crypto mga lodi, nagtrabaho siya sa bangko ng mga 10 years. Tapos saka siya naging crypto lovers. At XRP na pili niya. Sabi niya dito, Bitcoin Maxi really think they cracked the code. No? Meanwhile, their brains are still buffering from the third booster. 100% vaccinated, 0% prepared. They laugh at XRP for a year. Called it a bunker coin, a scam, useless tech. But when XRP flips the entire system, it's not just markets that'll melt. It's their egos too, sabi. Vaccine damage brains below, sabi. Ito yung mga Bitcoin Maxi, mga lodi na. Ayan, si Chiquito, si Rigor, si Gaston, tsaka si Petrolyo. Mga pangalan ng ano, mga pangalan sa ano. Ano ba yung libro dati may pag magbabasa ka ng mga story? Pocketbook, ayun, pocketbook. Ayun yung mga pangalan ng mga kalaban doon lagi, kontrabida. Grabe, tanda ko na pocketbook, naabutan ko pa oh. Grabe yun. So ayun, grabe yung news natin mga idol, no? So ayun na, sa mga nag-aabang ng nangyari sa trade ni James Wynn na 1.2 billion, wala na, kinlose niya na. Talo siya 10 million mga lodi. No? So, at syempre ibang mga news natin, no, tungkol dyan. So sana na-enjoy niyo yung ating video ngayong umaga. Syempre mamayang gabi mag-update ulit tayo. Syempre mamaya medyo mahaba dahil magbabasa tayo ng comment mamayang gabi mga idol, no? So ayun lang yung news natin ngayong umaga. Sana enjoy nyo. Maraming salamat sa mga nanood. At syempre shoutout talaga idol kay Baptista JB. Ayan, salamat sa iyong pa super thanks idol, no? So ayan, just wait tayo, nalilipad ng XRP. Thanks sa mga good news about the XRP. Saludo sa iyo idol. So ayun, kita-kits tayo mamayang gabi. Maraming salamat. Huwag nyo kalimutang i-like yung video ha. Check nyo yung mga nasa description no? Diyan si Clovis, so ano nyo siya, tawag kayo, subscribe kayo sa kanya. Si Boy WhatsApp, no? So ayun, maraming salamat. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At pasok! What's up? Subscribe to Clovis TV. Subscribe to Jablo. If you want to see my YouTube channel, it's link in the description. See? So bye bye. Also, bye bye.